konti, pagkismisan ng chismisan. Yeah, chismis pa mo. Go, Moreno. and Vice Mayor Chi Atienza. Ang ipakilala, ang isang taong kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga nanay at tatay. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Damoglioso. Opo po kayo. Hi! Hello! Gising pa ba kayo?
makatulog ngayon. Oo, siesta, nasa aircon. Para lang kayo nanonood ng sine. Kaya lang live show. O sige, tingnan natin kung sino ang pinakagising ngayon. Tingnan natin ha. Doon sa cold lane. Sa balcony. Yan. Diyan nagdiding eh. Oo. Pag gusto mo maka-score sa nobya mo. O, sige. Kaya sa taas. Hi! Hello! Malakas. Tingnan natin kung mas malakas pa kayo dito sa baba. Oh. Ito yung pag konti na lang ang pera mo sa pamasahe. Orchestra na lang. Oh, dito sa baba. Hi! Hello! Gising na gising yung mga lolo at lola mo. Oh, sige, taas ang kamay, taas ang kamay. Inak-inak! Galaw-galaw. Magandang araw. Pagawa ko ng pretty mo. Good afternoon. Siyempre lang. Maraming salamat sa inyo at pinaulakan ninyo ang aming paanyaya. Bagamat alam ko, marami kayong gawain sa bahay. At binigay niyo ang oras nyo sa amin. Kaya naman, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, manatag kayo. Hindi namin sasayangin ang araw ninyo. Wala kayong maririnig na mga panira dito. Dahil mabigat ang bilin ko sa Your Miss Joyce. Ang sabi ko sa kanila, "Uy, umayos kayo. Yung totoo, pinuntahan na kayo. Binigyan na kayo ng oras. Huwag nyo nang sayangin. Kung kayo'y tatakbo at first time, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin ninyo. Kung kayo naman ay re-electionista, sabihin nyo na lang kung ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon. Pagkayari, hayaan natin ang taong bayan ang humusga. Tama po ba? May masakit na salita ba kayo narinig dito? Alam ko, sumakit ang tenga nyo kay Apple Nieto. Huwag mo kayo mag-alala. Wala pong diferensya sa tenga nyo. Wala pong diferensya sa boses ni Apple. Ang may problema, mikropono. Wala sa tono yung mikropono. O, kamusta po kayo? Salamat sa Diyos. Opo, alam niyo kung minsan sa buhay, marami tayong pinoproblema. Marami tayong hinahangad. Marami tayong pinapangarap. Minsan, hindi lang natin napapansin yung pinakamahalaga sa lahat. Yung kaloob na buhay sa atin ng Panginoon Diyos. Pagkat bagay na dapat natin ipagpasalamat, lalong-lalo na kayo. Mga nanay ko, tatay ko, mga lolo't lola ko. Tigriin ninyo, dumaan tayo sa madilim na bahagi ng buhay natin. Di natin inaasahan. Tatakot tayo ng pandemya. Baka tayo'y magutom. Baka tayo'y magkasakit. Ito ang kinakatakot natin. Baka tayo mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Kaya bagay na sa tingin ko, para sa akin, dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Dahil magkakasama tayo ngayon sa Isikan Recto, buhay tayong lahat. Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Katulad ng kasabihan ng mga matatanda, habang buhay, may naman. Nay, tay, ako, malapit na. $50 days na lang. Handa na ba kayo? Gusto niyo ba tayong bumalik?
may awa ng Diyos. Alam niyo na pero nag-aalala ako dahil itong mga nakaraang buwan, kayo po'y walang narinig sa akin na masakit na salita laban sa kalaban ko. Wala. Nalulungkot lang ako, hindi ko naman sukat akalain na ako na ang kanilang naging almusal. Tanghalian, hapunan, tapos yung isa naman, ako ang pulutan sa inuman. Hindi ko maintindihan. Ngayon lang ako nakakita ng halalan. Matagal na rin po ako 27 years na rin po ako sa public service. Nagsimula po ako 23 anyos. Sarino. Ngayon, nasipuwet na ako. Ngayon ako nakakita na ang nakaupo, sinisiraan yung kanyang challenger. Di ba ang normal kayo, matatanda na kayo, marami na kayong tinaan ng eleksyon, di ba? Usually, ang naninira, yung challenger. Pero ito, nagugulat ako. Sila tong panay na lang kwento ng hindi maganda at gumagamit ng mga salitang nakasasakit ng damdamin. Mano pa ang hindi ko maintindihan? Bagay na alam niyo rin. Dati mo naman silang kasama. Bakit dati palakpak sila ng palakpak sa akin? Alam niyo, sunod sila ng sunod sa akin. Lahat ng ginawa ko, inaprobahan nila. Hindi ko naman magagawa yun ng mag-isa. Alam naman ninyo ang batas. Kahit gaano kapangyarihan ang alkalde, pag gagawa ng programa, gagawa ng batas. At ang batas, ipapasa sa Konseho ng Maynila na pinamunuan ng Vice Mayor. Ngayon, nagtataka ko, lahat daw yun ay mali. Mali! Hindi. Mali. Eh kung mali pala, bakit kayo umaya? Bakit kayo bumoto? Bakit kayo pumirma? Kaya mga nanay ko, mga tatay ko, nakalulungkot itong kalala nito. In fact, ako'y sinisingil ng utang na loob. Mga nanay ko, mga tatay ko na naparito. Ni minsan, hindi ko tinigasan ang aking lib. Bakit? Sapagkat naniniwala po ko na hindi ako mabubuhay mag-isa o makakalpas sa kahirapan ng bata ko kung wala akong katulong sa buhay. Una, nanay ko, tatay ko, solong anak ako. Sa lahat ng solong anak, ako ang tanging tagapagmana. Ng malaking lupain sa mundo, bulubundukin at umuusok pa. Smoky Mountain. At mga kaibigan at kakilala. Kaya naman, bagay na patuloy kong lagi nililingon. Ang sabi nila, kailangan ko daw tanawin ng utang na loob yung ginawa nila sa akin. Kayo po ang musga. Ang sabi ng ate ko, wala daw tayong utang na loob. Ang sabi ni Chihuahua,
Wala daw tayong utang na loob. Tingnan po natin. At ngayon natin ang gusto. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Philip Lacuna. Nakaupo. Nakaupo. Ray Lacuna. Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Asawa ni ate. Yung nagbibigay ng online schedule sa inyo sa health center. Nakaupo. Si ate. Nakaupo. Ang sabi niya, hindi ko alam kung napanood niyo yung interview, wala daw akong naitulong sa kanila. Eh, hayaan ko na lang ang taong bayan ang magsabi ko meron. Pero, matanong ko kayo, ilan silang nakaupo? Kayo po ang sumunod. Maghanap po kayo kung meron o wala na dumagoso sa city hall. Kahit isa? Talaga? Wala kayo wala? Wala kayo naalala? Tama po kayo. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, dahil lang muna, inaruga ko ang kanyang mga anak. For 20 years. At isa-isa sila nakaupo sa kanilang pwesto. Ngayon, kung yun ay kulang pang silang 5, baka naman ang pakiusap ko na lamang, kung po pwede sana, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Hindi utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala kayo at wala ang Diyos, wala din naman ako sa kinalalagyan ko. Masama naman bang dinggin ko ang panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na. Yung taong bayan sumisigaw na, bumalik ka na. Siya sumigaw, huwag ka na bumalik! Bakit sila natatakot? Bakit sila nangangamba? Kung talagang nagbuti sila sa kanilang trabaho, wala naman silang ipangamba. Ngayon nagkakabit, nung araw, panay ang kalakpak sa akin. Pati yung congressman yung si Chihuahua. Opo, ako'y sabi ko sa inyo, wala kayong maririnig na masakit na salita o kanira. Kanila tayo, real talk. Tingnan po ninyo, halimbawa, katulad yung congressman nyo. Halimbawa lang, kayo po ang musga, kung hindi totoo, magmusga po kayo. Ako po'y handa dito, umaharap po sa inyo. Na ako, panagutan ko ang lahat ng bagay na aking ginawa. At ayaw ko ang taong bayan ang mag-desisyon kalamo. O, siya dati, ano ba siya? Tambay sa kanto. Pinatakbo natin po siya. Nanalo hindi? Nalo. Pinatakbo natin ulit po siya. Nanalo hindi? Pinatakbo natin ulit po siya. Nanalo hindi? Return. Pinagpahinga natin na appoint sa City Hall. Sino pinatakbo natin? Kapatid. Nanalo hindi? Tapos pinagpahinga natin, in-appoint ko as accountant, city accounting, city budget officer. Pinalik natin si Chihuahua. Nanalo hindi? Pinatakbo natin congressman, si Yul Servo, umangat bilang vice mayor. Nanalo hindi? Bakit yun ako na ang masama sa kanila? Yun po ang namin pinagtataka. Imbis
na yun ang pinag-uusapan, ang gusto nilang kwento, singilan ng mga politiko. Eh ngayon sinisingil na sila ng taong bayan. Dapat tumugon sila sa singilin ng taong bayan. Yung gusto nilang usapan, pampolitiko lang ang makikinabang. Hindi naman makikinabang ang utaw doon. Eh, bagay na amin naman dapat tugunan. Bakit? Nagpaboto ka. Gusto mong maging halal ng bayan. O nututok din mo na ang iyong gawain na iyong sinumpa. Eh ngayon isisisi mo, idodoro mo ang iba. Aba, hindi naman yata tama yun. O yan sila sabi nila. Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo. Narinig ko rin yun. Sige, ako naman sabi ko sa inyo, basta ako papanagutan ko ang ginawa ko. Hindi para magturong ng iba. Aakuin ko because leaders, as a matter of universal group, you have to own things that you did. Kailangan mong akuin ang mga bagay na ginawa mo para sa mamamayan at mag-iresponsable ka sa ginawa mong yaon. Tingnan natin. Si Yorme, maraming iniwang utang. Gusto niyo malaman na sagot? Dapat mo. Pero bakit? Pera niyo yun. Tay. Noong binato ninyo akong mag-mayor, wala kayong narinig sa akin na tinuro ko ang nakaraan sa pinalitan ko na walang iniwang pera. Wala kayong narinig. Kahit magsiyasat kayo sa internet, hindi ko sinisi yung sinundan ko. Bakit? Eh, tinanggal na nga ng tao, ibinigay na nga sa akin, dedikado ko na ang lahat ng responsibilidad ngayon. Tama mali? Nagpakoto ka eh. Tama? Gusto mong mag-mayor eh. Tama? O, eh, pagka hindi mo na magawa, ituturo mo iba. Hindi yata tama yun. Ngayon, Nay, umaawon na tayo. Anong unang-una kong ginawa? Walang cost-gas. Walang gastos ng pera ng tao bayan. Ano yun? Nilinis ko ang Maynila. Ano pa? Habang natutulog kayo, naramdaman ninyo ang kapanatagan. Sa hindi ng inyong tulog sa peligro de ora, alam ninyo na sa likod ng isipan ninyo, sa kalsada, nandun pa si Yorme, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila. Ano? May tosgas ba yun? Alaws. Wala. Pagod, puyat, pagsisikap lang ang puhunan. Umaangat na tayo. Umaayos na tayo. Unti-unti, sumusunod na ang tao. Nasasanay na sa disiplina. Nasasanay na. Noong una para bang, bakit ganun? Parang mahigpit. Noong kalamunan, unti-unti ang tao nag-participate sa gobyerno kasi naramdaman niya, ay hindi pala ito kapalat-bunga. Totoo pala ito. Seryoso pala ang gobyerno na ayusin at magbigay ng kapalakatan sa pamumuhay namin. O, umaangat tayong ganyan. Eto na, tumama ang pandemya. Ano ang problema ng pandemya? Ang pandemya, winasak ang ekonomiya ng Maynila, hindi. Ng buong mundo. Wasak ang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Pero, kayo na mga nangabuhay dito, kayo na lamang ang istigo ko kasi yung iba'y patay na.
Oo, hindi ko naman sila mabugat sa ilalim. Kayo mga nangaboy dito. Kaya niyong sabihin at matangos ang ilong ninyong nasasabi tayo sa Maynila noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Hindi pa nga naubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama mali? Kaya nga yung mga kagawad, Chairman, nagtataka ako, bakit nanulo sila? Samantalang nung araw, sila ba ang tumatanggap ng food box? Alam nila. Tingnan natin. Gusto nyo ng kwentong may kwenta? Kasi yung kwento nila, walang kwenta eh. Tama ho ba? Tingnan natin. Kasi ang pinag-uusapan, meron ka nung nagsasabi, lalapit ko sa matanda, Tatay, pagod na akong kakabayan ng 17 billion. Sabi ko, ginusto ko yun eh. Gusto mo mag-mayor eh. Bakit mo sa akin pinapato yung tanong na yan? O sige, magkwenta tayo. Food box pa lang. Food box pa lang. Tingnan po ninyo ha. 700,000 families. Not household. Ibig sabihin, sa isang bahay, mangyari baka 2 pamilya. Baka 3 ang pamilya. At bawat pamilya may food box. Tama mali? 8 months. Tama mali? Lagay na lang natin para mas madaling kwentahin, 0. 1,000 times 700,000. Hilo na kayo. Ako din. Nahilo kung kakahanap ng pera. 700 billion. 700,000 times 1,000. 700 million pesos. Times 8. 7 times 8. 56. 5.6 billion. Pagkain pa lang. Naalala niyo yung unang buwan ng lockdown, may 1,000 ang bawat isa. Naalala niyo? Naiingit niya ako eh. Sa totoo lang, naiingit ako sa ibang syudad. Ang pinamimigay nila, 3,000, 5,000 per family. Kaya lang, ang mamamayan nila, 100,000 lang. Tayo, 7 doble ang pamilya. Pero magkakaroon naman, yung alam mong gusto mo lang iparamdam na may gobyerno sa Maynila. So, 5.6 plus 700 is 6.3 billion pesos. Tama mali? Yan. Yung bakuna. Sinong syudad? Alam din nila yun. Sinong syudad ang natatangi ha? Ibig sabihin nag-isa. Ang tanging nakabili ng sarili niyang bakuna para mabakunahan agad at maproteksyonan ang kanyang mamamayan. Syudad lang ng Maynila. $500 billion, 300 million na COVID hospital. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, 100,000, 50,000 ang isang piraso, mabuhay lang ang isang COVID patient na taga-lungsod ng Maynila. Face mask, face shield, yung sinusuot ng doktor, and so on and so forth. Storage facility. Ang pinag-uusapan pa lang natin, COVID-19. Kaya, ang matanong ko sa kanila, mali pala lahat ang ginawa ko. Bakit kayo pumirma? Ngayon, mga nanay ko tatay, kung ako'y mali, edi mali din sila.
Tama ba? Tama. Oh, si Chihuahua. Sino ang majority floor leader mo? Correct. Galing mo na. Siya ang majority floor leader. Siya ang nagpasa ng mga appropriation ko. Sino ang vice mayor ko noon? Siya. Tama mali? Oh, eh yun ay COVID-19 pala. Tondunin yung 1. Tondunin yung 2. Binondunin yung 1. San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Hospital sa Baseco, 3 taon nang tapos. 3 taon na akong wala, 3 taon nang hindi pa bukas. Kung may kaibigan po kayo sa Baseco, ipagtanong po ninyo sa kanila. 3 years na po yan. Baseco Community, townhouses. San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Rosauro Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Lahat natapos sa 2 taon. Naiwan ko ang Magsaysay 3 years ago, nasa 5th floor na. 3 years after, hindi pa rin tapos. Tingnan niyo sa Espanya, katabi ng UC. Oh. Bagong ospital ng Maynila, 10-story fully air-conditioned public hospital. Sa air-condition man lang lumamang ka. Yung alam mo, naghihingalo ka na. Hanggang sa huling hininga mo, nakaramdam ka man lang ng ginhawa. Napaparamdam sa iyo, ngayon natitikman na may pera sa isang pribadong ospital ay matikman mo din. May CT scan machine, may MRI machine, taas ang kamay na nakagamit na ng CT scan at MRI dito sa ospital ng Maynila. O parang wala. Ayun, 1, 2, 3, 4. At least thank you. May testigo ko, may MRI machine at CT scan machine. Tay. Tanong, billion-billion ba ang halaga ng lahat nito? Billion-billion? Ang pinagtataka ko, ngayon, nagkakating ribbon sila. Nagkakating ribbon. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa niya. Pero yung ipinampagawa niya, na inutang ko, kasalanan ko. Tama ba? Pagbigayan na, sila ang may gawa. Pero yung basihan kung bakit siya nagawa, ay kasalanan. Na nakakaloko. Kaya po, mga nanay tatay ko, kaya po nalulungkot sa halalan. Paano ba? Hindi sana ang sinabi na lang nila kung ano ang ginawa nila sa loob ng 3 taon. Bakit hindi sasama ang loob ko? Bakit hindi ko tutugunan yung panawagan ng tao, lalo na ng mga matatanda? Kakakarampot na nga lang yun na ibigay ko, ipinagdamot pa nila. O, totoo ba? Nay, tay, malulagkan ako, wala na yung gatas na issue. Totoo ba na kapag, ito ha, real talk lang tayo ngayon, kasi tatanungin ko kayo dahil mas matanda kayo sa akin, sa hinaba-haba ng panahon, sa tagal yung namumuhay sa Maynila, sa daming na nagdaang ngayon sa lungsod ng Maynila. First time in history, may isang bata nakapag-isip na bigyan ng pensyon buwan-buwan ang kanyang mga senior citizen sa lungsod ng Maynila. Tama po ba? Ang dami nagdaan.
Lilimandaan na nga lang. Pinagdagot pa. Anong binago nila? Itutuloy na lang eh. Pinago-bago pa. Tayo, totoo ba? Kapag hindi ka na importante, tanggal ka na sa pensyon. Kita ninyo? Anong ibig sabihin nila? Kapag walang pakinabang sa boto, walang pensyon? Mali yun. Kaya nga hindi nyo napansin nung araw, tayo lang ha. Sa national government, meron din pensyon. Kaya lang partikular. Tayo hindi. Mayaman, middle class, mahirap, lahat ng senior citizen, pantay-pantay, may pensyon sa Maynila. Tama po ba? 500. Bakit mo tatanggalin? Dahil hindi na nakaboboto. Paano kung may sakit? Paano kung 6 na taon na nakahirati sa karamdaman, pero senior citizen, halimbawa nanay nyo, tatay nyo, buhay pa, humihinga pa, tao pa, mamamayan pa ng lungsod ng Maynila, dahil hindi nyo lang mapakinabangan sa boto, hindi nyo nabibigay ng pensyon. Wow! Tatamyawi sila. Una-una lang yan. Mauna na sila. Di ba parang magbibigay ka na rin lamang, nakapananakit ka pa ng damdamin ng isa. Paano kung dalawa kayo mag-asawa? Dati-dati pa rin kayo tumatanggap. Kung siya may sakit na, wala na siya matatanggap. Ang basihan, sinimplihan ko ang basihan eh. Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, may pensyon. Tama mali? Nay, mga lulutuan ako. Totoo po ba na kapag wala ka sa araw na payout, forfeited na yung pension mo? Bakit nila binago-bago? Tingnan ninyo, anong ibig nila sabihin? Kapag wala ka, nga, anong gagawin ng mga matanda ngayon? Hindi araw-araw, nag-aabang, nangangamba. Bakit? Siyempre, baka mawalan siya eh. Dati hindi naman. Di ba nung araw, ano sinabi ko? Nay, tay, kapag wala ka, at hindi mo nakuha, di ba quarterly yan? Pag hindi mo nakuha yung first quarter, sa second quarter, doble ka. Tama mali? Pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama mali? Panatag na panatag yung mga matatanda. Wala silang pangamba. Kahit magpakasyo sila, magkasakit sila, alam nila makukuha nila. In fact, ano ba sabi ko? Nay, mga luluntolan ko, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha simula Enero, hanggang Disyembre, huwag kayo mag-alala, magdulumi-lumi tayo. Dulumi. Enero, Febrero, Marso, Mayo. Anong ibig ko sabihin? Yung maganda, panatag na panatag. Pagdating ng Disyembre, sa ismil siya. Tama mali? Kung dalawa sila matanda, proceeding. Ngayon, ano nangyayari? Sa takot ng matanda, siyempre, bigising ng aga. Alam mo mga matanda, malalapot ang lupo niyan. Maaga na bigising yan. Pagkagising saan niya pupunta? Chairman, balita. Wala pa, Nay. Sawi. Uwi. Ising ulit bukas sa maga. Sana ako pupunta. Chairman, ano na? Lo, alas pa. Mamalas-malas ko yung matanda. Tinawagan lang ako. Lola, amimiss ka namin. Pasyal ka naman dito sa Cavite. Lolo, amimiss ka namin. Pasyal ka naman dito sa Bulacan. Yung matanda, walang nagawa. Ako yung tumawag. Nagbakasyon. 2 days after, balik ng 310. Chairman, nakunay nagkabigayan kahapon, wala ka. Okay, dead. Hindi ba? It doesn't make sense eh.
Kapag gustong ibigay, maraming paraan. Ang ayaw, 500 piso, pinagtatamot pa natin. Pero ngayon, Diyos ko, dinoble pa. Oh! Natanggap nila, no? 3 bulig. Enero, Febrero, Marso, 3 bulig dito. Meron pa yan. Oh, baka magkaroon ng Abril, Mayo pa yan. Kaya ako naman isip nila. Gusto ko lang nilang gawin 1,000. Sana yung pagkaupo nila. Ginawa na nilang 1,000. Bakit ngayon pa? Lecture na! Sabi ng ibang matanda, tinaas-taas ako nga, tinanggal mo naman yung cake namin. Wala naman yung insure, wala naman yung black rice, wala naman yung brown rice, wala rin yung vitamina, and so on and so forth. Nakuha niyo? Alam niyo ang dahilan kung bakit tinasa niya yun? Alam niyo na? Bagay. Naniniwala naman ako sa inyo. Matatanda na kayo. Alam niyo na ang tama, ang buladas o hindi. Basta ako, I trust you. Di ko ba? O ngayon, halos lahat yun. Nagpupumahog sila. Eh, matanong ko lang nga, sa dami-dami ng ginastos sa lungsod ng Maynila, noong panahon ko, sa dami-dami ng inutang, noong panahon ko, pandemya, tayo, nakaraos na tayo. Yes. Talaga. Naramdaman niyo ba na nagkaroon ng gobyerno sa oras ng kalibitan ng tao? Naramdaman niyo? Nagkagobyerno. Dami ko itong utang eh. Oh, tay, nakausap niyo na ba sila? Pinatawag na ba kayo? Napatawag na? Sino na patawag na? Okay, okay lang. Okay, kaya. Sino hindi pa? O, pag hindi ko napatawag, hindi ba ako makiusap? Pwede ba ako makisuyo? O sabi niyo naman, ano lang, ibilin lang ako. Ay! Pumunta ko yung utang. O, sabi ni Yorme, umalis na raw kayo dyan, siya na lang magbabayad ng utang. Pwede? Promise? Unang-una, hindi naman niya pera yun. Pera naman ang tao bayan yun. Pangalawa, hindi ko rin pera yun. Pera ng tao bayan yun. Sininok ko lang, ginamit ko lang yung abilidad ko bilang isang ama katulad niyo. Matanong ko kayo, real talk. Kapag walang makakain ang anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Wait. Di na. Talaga? Ira-rouse nyo? Ilagawin nyo? Hindi nila ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño sa lungsod ng Maynila. Ano sinabi ko noon? Kasagsagan ng pandemya. Ano sinabi ko? Very specific. Hindi naman ako nag-code sa inyo eh. Araw-araw niyo naman ako napapanood sa Facebook. Bakit? In-open ko yung gobyerno eh. Open governance. Ano sabi ko? Magpapandemya, lockdown. Tay, pumanatag kayo, mga batang Maynila. Kapag wala na ako maibebenta, wala na ako mautangan, nakita niyo itong relo nito, ipatatas ako ito kitang munting makaramos lang tayo. Totoo naman. Totoong sinabi ko yun. Eh, lahat naman ng yun ay dumaan sa kanila. Lahat naman ng yun, inaprubahan nila. Noong araw, papapalakpak pa, nakikiabot pa ng food pass, kanyang-kanyang pa.
Tama mali. Ngayon ako'y masama. Sila masyadong kinakabahan. Kaya bakit kaya ito pangungunahan ng tao kayo? Kaya po, mga nanay tatay ko, gusto niyo ba maibalik yung mga bagay na naganap sa lungsod ng Maynila? Ngayon, after everything, ay tingin ko hindi titigil. Kayo po alam niyo ba ginagawa ngayon? Naghahagis pa ng papel sa kalsada. Dami ngayon sa Maynila, naghahagis ng mga papel. Basta ako, nahay tayo. Mga lolo't lola ko, ito po ako. Sa totoo lang, pampahinga na ako. Sa totoo lang. Why? Gusto ko na magbawi sa pamilya ko. Yung pandemya, 3 buwan kong hindi inuwihan ng pamilya. Ni silip, ni bisita sa sarili kong bahay. Hindi ko ginawa. 3 months akong natulog sa city hall. Kaya nakita niyo shorts na lang ako, t-shirt. Dahil aligaga ako. Paano ko itatawid ng 2 milyong bibig? Paano ko maililigtas ang higit na nakararami? Kaya sa totoo, pampahinga na ako. Magbabawi na lang sana ako sa pamilya. Ang buong akala ko, hindi ko alam, ang akala ko rin, kaya nga natin sila tinulungan Kasi ang alam natin, itutuloy na lang nila yung ginawa natin sa lungsod ng Maynila. Bago-bukat po, sasagot ako na wala, binago-bago na. Nag-iba-iba na. Kung ngayon, masisisi pa nila ako. Naialay ko ulit ang sarili ko sa taong bayan. Kung sila ay nagbuti, kung sila ay tinampanan ang kanilang tungkulin, sana hindi na sila naninira. Sana hindi na sila nangangamba. Bakit? Iboboto ka ng tao, makita ka o hindi, basta ikaw'y nagtungpat sa iyong tungkulin, sa iyong mamamayan. Tama ka rin? Kaya po, mga nanay tatay ko, after everything said and done, handa na ba kayo? Talaga? O real talk? Tatanungin ko lang kayo ulit. Sigurado hindi yung sagot niyo. Gusto niyo ba ako talagang bumalik? Promise? Talaga? Next month? Mamatay ba sila? Ayaw mo yung mga diskusyon, ayaw mo usap ko eh. Sige, ito naman, Nay! Hindi ko kilala, kumanatan kayo. Pagbalik na tayo. Ngayon, pangalawang tanong ko, gusto niyo po ba na bumalik ang gobyernong Mabilis Kumilos? Gusto niyo bang maibalik sa inyong kalooban at isipan ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila? Lahat yun, hindi ko magagawa ng ako lang mag-isa. Kailangan ko ng kasama. Ready po ba? Tay, straight tayo. Your Miss Joyce. Kaya sabi ko, pag-iingat mo. Kasi, baligtad na ngayon. Dati, ang politiko nangangako. Kayo ngayon ang nangangako sa akin. Sisigilin ko kayo. Pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dividend kaso. Titingnan ko yung trading kung may prueba ba. Straight or Miss Joyce? Nay, mga lolo ako. Total, 2 lang naman ang pagpipilian ninyo. 2 grupo lang. 2 lang. Una, your Miss Joyce. Matamis.
Yung kanya, ladies' choice. Oh. Pwede? Rangis? Nanino? Bong Alvarez? Robin Gay? Grace Tagle? Natik mo niyo ba yung cookie niya? Matamis ba? May asin ba? Ang ating minamahal, bigyan natin ng pagkakataon bilang alaala kay Pangulong Duterte. Mocha Puso. Yes! Yan, pinagubili sa akin yan ni Digong. Eh siya naman kasi naglingkod din sa national government. O ngayon, gusto niya maglingkod sa tercera distrito. Mocha Puso. Ois, sino mas guwapo? Si Letliek o si Tol? Yung kapatid! Sige, tingnan natin. Sama si Letliek. Ano si Letliek? Kaya. Taas ang kamay ng guwapo si Letliek! Taas ang kamay ng guwapo si Tol! Posta ka na. Kaya natin kasama, uy, ako, sweldo ka na per district. Ang ating kusyal, Tol Sargal. Nay, gusto na akong batiin nga pala bago ako magtuloy. Si Nanay Belen, hindi ba yun? 92 years old. Nay, ito marami na tulungan to. Sino sa inyo may kaso? May titulo. Pag gusto ng piyasa, akin ang tubig. I love you, Nay. Nagpunta pa siya rito, 92 years old. O palakpakan naman natin si Nanay. Mag-ingat ka. Ito. Ito naman. Ito. Congress. Nay, Tay. We move on with our lives. Ibig sabihin, katulad ko, marami na akong pagkakataka sa buhay. Pag tinignan niyo tuhod ko, marami akong bakas ng nakaraan. Nung araw kong tawagin ay pakoka. Wala yung siya ganyan. But, kidding aside, hindi ko binibilang kung ilang beses ako nadapa. Ang importante sa buhay natin lahat, ilang beses tayong babangon. Tama ba? Kung ako'y nakatulong sa kanya, pwede, I'm happy for him. Wala siyang maririnig sa akin masama. Good for him. Napagtagumpayan niya ang pangarap niyang karera. Kung ako'y naging bahagi, maliit man o malaki, noon masaya ko para sa kanya. Ngayon, kung siya'y tumigas na ang leg niya, wala naman ako magagawa ko. Dahil ang paglingon, wala sa nagbigay, kundi sa tumanggap. Tama ba? Ayan, dyan yan. O we move on. Kaya natin busy siya sa impeachment. Kaya natin busy siya sa Quadcom. Ang gusto kong congressman, yung busy kumakatok sa bahay na nangangailangan sa tercera distrito. Matanong ko lang po kayo, anong uri ng congressman ang gusto nyo? Sikat sa kongreso o sikat sa puso ng tao dahil nakakalabit nila, dahil nahawakan nila, dahil nakikita nila, dahil nararamdaman nila kapag nangangailangan sila? Yun ba ang gusto nyo? Sigurado kayo? Promise? Ngayon, palitan na natin yun. Move on tayo sa buhay. Pwede ba? Ang susunod nating congressman ay si Apple Nieto. Tay, huwag niyo akong bibigyan ng vice mayor na kalaban, ha?
Mumungguhin ako nun. Lahat ng dadaanan ko, may munggo. Madadausdos ako. Paalam na. But kidding aside, Nay, ang aking vice mayor, may asim pa. Mukha lang po siyang 19. Naintindihan niyo na yun. Taparents na po yan. Siya po ay graduate ng Lasal. Political science. So, ano ibig sabihin? She knows. Alam niya ang trabaho ng pagiging presiding officer. Tama ba rin? Siya ay graduate ng Lasal. Dahil ko po siya. Ako po graduate ng Ateneo. Parang ayaw niyo maniwala. Ateneo di Tondo. Tondo High School. Oh. Magaling ang kanyang ama na Vice Mayor, Presiding Officer, aral sa kanyang ama, aral sa buhay. I think magiging magaling na Vice Mayor natin, Chi Atienza. Talaga, straight kayo. Yung Miss Choice tayo. Pagbigay na ako dito, basta dito, pagka may naligwak dito at nagtotolo-tolongis, okay mag-alala, ako na papalo sa pagkila. Ako na ang mananagot sa inyo. Pwede? Promise? Kumiya na. Tapos na po tayo. Nakasuli ba kayo? Meron ba kayo narinig ng mahirap? Basta ako, ang pangarap ko, ibabalik ko, MBN. Minimum basic needs. Pabahay, edukasyon, kalusugan at trabaho. At yun ay pangmalayuan, pangmatagalan, kapakinabangan na daw. Yung kasalukuyan, tay, lola ko, kung anakit kayo, aalisin ko na ulit ang kadugdutan ng lungsod ng Maynila. We will put things in right order. Yung mga kolongis na yan, na nangiisnat, nang-hold up, limasin ko naman hold up na ngayon, nagawa ng cellphone, and so on and so forth. Huwag kayo magalala, 50 days na lang sila. Kakalawitin natin ulit lahat ng kolongis sa Maynila ng kayo habang nasa loob ng bahay, ang anak ninyo galing sa trabaho, galing sa eskwela, panatag kayo dahil alam ninyo may gobyerno sa Maynila. And together, and I cannot do this alone. I need them. I need you. All of us together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagkalain na ba kayo ng Oh My God? Manila! God first. Thank you very much. Maraming salamat po yun. Stop para mas maayos po ang tigtas ng ating paglabas. Muli po ang ating mga Youngest Choice ng Distrito 3 Congressman Apol Nieto, Councilor Bong Alvarez, Councilor Rolly J. De La Cruz, Councilor Chris Sagler, Councilor Mocha Huson, and Councilor Tol Serkan. Muli po, tayo po sa taas, panatili tayo sa ating mga upuan. I-assist po kayo ng ating mga staff kung sino po ang tatayo at lalabas. Para mas maayos at tigtas po ang ating paglabas. At mga binamahan na yung mga lolo at lola, magiging na tayo sa paglabas. At pag-uwi po at lalo pagdating nyo sa highway mamaya, tatawugan kayo ng rekto. So tingnan po natin ang mga sasakyan, mag-iilan po tayo, mga nanay at tatay. At muli, maraming po tayo sa ating mga upuan. I-assist po kayo ng ating mga staff para mas maayos ang ating paglabas.
sama-sama tayo lahat. Para na tayo magkakantahan. Sa barangay Tinitin, Mama. Yes, lahat. Tingnan pa rin po natin ang ating mga dadaanan. At pag so dahan po tayo mga nanay at tatay ha. Ingat po tayo sa ating paglabas, pagsakay sa escalator and elevator at pagtawid mamaya sa may lento. Mag-iingat po tayo mga nanay at tatay. At sa ngalan po ng buong Yorba's Choice, sa pamulan ni Yorbe Sco Morena Dumagos at Vice Mayor Chi Atienza, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po para makapiling namin kayo ngayong hapon. Maraming salamat po mga nanay at tatay, mga lolo at lola. Pasensya na po. Yorme! Yorme, picture po! Picture lang po! Kapit kayo! Ilahin ko doon. Yorme! Yorme, picture po! Thank you! Thank you po!